Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Unang araw po ng 2025, Happy New Year! Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, ilang pasyalan at parke, dinayo ng ilang kababayan natin para salubungin ang bagong taon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakiisa pa sa pagdiriwang ng sambayanan sa pagsalubong sa bagong taon. Hinimok ang mga Pilipinong harapin ang bagong taon ng may bagong pag-asa at positibong pananaw. 90% ng mga Pilipino naniniwalang may pag-asa sa pagpasok ng bagong taon. New Year baby para sa taong 2025, kilalanin. At bilang ng mga naputukan sa pagsalubong sa bagong taon, umakyat na sa 188 ayon sa Department of Health. Libo-libo ang nakisaya sa isinagawang New Year countdown ng Quezon City Government bilang pagsalubong sa taong 2025. Ilan sa mga nag-perform ay sina Glock 9, Eli Buendia, Kian Cipriano, Kamikaze, The Ones, Ben and Ben at iba pa. Dito ay nagkaroon din ng fireworks display at isang special drone show na bahagi naman ng selebrasyon. Sa ngayon ay nalinis na ng mga volunteers at ng mga tauhan ng QC Department of Sanitation, Quezon Memorial Circle Admin ang parke. Hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Pilipino na harapin ang bagong taon na may pag-asa at taglayang diwa ng bayanihan o pagkakaisa upang makamit ng bansa ang bagong Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang bagong taon ay isang oportunidad para matutunan ang mga aral sa nakaraan at magkaroon ng sapat na kaalaman para baguhin ang sarili. Sinabi ng Pangulo na bagamat dumaan sa matinding pagsubok ang bansa sa nakalipas na taon, mahalaga pa rin na magkaroon tayo ng sapat na lakas upang ito ay malampasan sa pamamagitan ng pagkakaisa. Magugunitang 6 na malalakas na bagyo ang dumaan sa bansa nitong 2024, kung saan daan-daan ang nasawi at bilyon-bilyong pisong halaga ng mga ari-arian ang nasira. 90% ng mga Pilipino ang naniniwalang may pag-asa ang pagpasok ng bagong taon sa halip na takot. Ito'y batay na rin sa isinagawang survey ng social weather stations mula December 12 hanggang 18, 2024. Ito'y mas mababa ng 6 points mula 96% noong 2023 at pinakamababa sa 89% noong 2009. Samantala, 10% naman ng mga Pilipino ang may takot o pangamba sa pagpasok ng 2025. Lumahok sa face-to-face survey ang 2,160 adults mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-asa at pagkakaisa para sa mga Pilipino, yan ang mensahe ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagsalubong sa taong 2025. Ayon kay Romualdez, ang bagong taon ay sumisimbolo sa bagong simula para magtulungan muli at magtatag ng mas matibay na kinabukasan para sa bayan. Binigyan diin din ng House Speaker na bitbitin ng mga Pilipino ang aral ng nakaraang taon sa kabila ng mga suliranin na kinaharap ng bansa. Nang sa gayon ay manatili tayong magkakaisa at magiging hamon ng bagong taon. Samantala, tiniyak naman ng tagapagsalita ang kanyang buong suporta sa isang bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan lahat ng bawat Pilipino ay may oportunidad, seguridad at pag-asa. Umabot na sa 188 individual ang nasugatan sa paputok. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, mas mataas ito ng 52% kumpara sa 124 na individual na nabiktima ng paputok noong 2023. Karamihan sa mga nasugatan ay mula sa paggamit ng bongga o improvised cannon, 5-SAR at piccolo. Nagtamo ang mga biktima ng sugat sa mata, nasunog na balat at putol na mga daliri.
Karamihan sa mga nasugatan sa paputok ay mga edad 5 years old hanggang 19 years old. May paalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer sa pribadong sektor para sa kanilang mga manggagawa na papasok sa trabaho ngayong bagong taon o January 1. Ayon sa DOLE, 200% ng arawang sahod ang dapat na matanggap ng isang empleyado kung papasok siya sa trabaho sa araw na ito dahil regular holiday. May dagdag na 30% sa hourly rate ang matatanggap ng isang empleyado kung lagpas ang kanyang trabaho sa 8 oras. Dagdag din na 30% sa basic wage na 200% kung papasok ang empleyado sa araw ng kanyang pahinga. Dagdag pa rin na 30% na hourly rate kung mag-overtime sa trabaho ang isang empleyadong pumasok sa araw ng kanyang pahinga at tatanggap pa rin ng isang araw na sahod ang isang empleyado sa pribadong sektor na hindi papasok ngayong araw o regular holiday. Maraming hamon ang kinaharap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa nagdaang taon, partikular na ang sektor ng agrikultura. Ano-ano nga ba ang dapat nating asahan sa sektor ng agrikultura sa pagpasok ng 2025? Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV. Sa gitna ng mga kalamidad na tumama sa bansa ngayong 2024 at labis na nakapaminsala sa sektor ng agrikultura, sinikap ng Department of Agriculture na matulungan ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Mga 17 bagyo po ang dumaan at hindi pa po natin nababanggit ang El Nino at La Nina. Kaya sa taong pong 2024, medyo bumaba po ang ating produksyon ng agrikultura. Apektado po tayo ng maraming bagyo at yung tagtuyot. Nag-negative 2.2 po ang ating production. Pero sa kabila naman po nito, naging maaga po ang Departamento ng Agrikultura para po tugunan yung mga pangangailangan po ng ating mga magsasaka at mangingisda. At sa pagpasok ng taong 2025, sinabi sa programang Mike Abi Live na Agriculture Assistant Secretary Joycel Panlilio na hindi sila titigil sa pag-agapay sa sektor ng agrikultura. Bahagi ito ng direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang magtuloy-tuloy ang sapat na pagkain para sa mga Pilipino. Masasabi ko pong magtatagumpay. Marami po tayong nailunsad na mga programa. Lahat naman po ng mga nakaprograma po natin o mga nakapila pong intervention para po masiguro po ang sapat na pagkain po para sa bawat Pilipino. Sabi nga po ni Pangulo, wala pong magugutom na Pilipino. So para po masiguro na meron po talagang sapat na pagkain, patuloy po yung pagbibigay namin ng mga intervention sa ating farmers at fisher folk at tinutugunan po natin na meron po tayong sapat na supply. Kamakailan nga po ay ang ating staple food, yung rice. Ito po ang pinaka-importante. Meron po kaming inulunsad na rice for all. 40 pesos lang po ito per kilo. Sa Enero 2025, maglulunsad sila ng sulit rice at nutri rice. Ang presyo aniya ng sulit rice ay naglalaro sa 35 o 36 pesos kada kilo at maganda rin ang kalidad. Tuloy rin ang pagtuturo nila sa mga magsasaka kaugnay ng post-harvest programs upang hindi masira ang mga agricultural products sakaling marami ang kanilang maiproduce o maani. Kabilang na rin dyan ang pagpaparami sa mga isda. Ang paglaban sa African swine fever ay pinaigting din. Ang affected po actually ito ay 6,058 barangays, pero sa ngayon po ay 365 barangays na lang po as of our data po ng December 6, 2024. So nabawas naman po, ibig sabihin po nagiging epektibo naman po ang ginagawa pong hakbangin ng Department of Agriculture. At meron po kasi tayong dumating na po ng mga vaccine. Dagdag ni Asik Pandilio, hindi rin sila tumitigil sa iba pang programa tulad ng irigasyon, pataba, pautang sa mga magsasaka at mangingisda at marami pang iba. Meron po tayong bagong amended na batas, yung Agricultural Tarification Act. Yun, correct. Para po ito sa ating mga rice farmers. Dati po ang allocation po natin ay 10 bilyong piso kada taon. Ngayon po ay naging 30 billion pesos na po ito. Pala yan. 30 billion. Na po, opo. Ang layunin po nitong 30 billion, ang gamit po nito ay 9 billion po para po sa mga makinarya. So since magiging moderno na pong lalo ang ating mga equipment na pangsaka po ng rice, lalaki po ang ating production.
Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Magiging abala ang Commission on Elections sa taong 2025 dahil sa tatlong magkakasunod na eleksyon. Sa programang Mike Abi Live, sinabi ni Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng COMELEC, na unang magaganap sa Mayo 9 ang national at local elections. Susundan nito ng BARM elections at ilang buwan lang ay ikakasa naman ang barangay at sangguniang kabataan elections. Gayunman, tiniyak ng COMELEC na patuloy nila itong pinaghahandaan, partikular na ang mauunang halalan sa May 9. Ngayong January 2025, sisimulan na nila ang pag-iimprenta ng milyon-milyong mga balota. Matatapos ito sa Pebrero o sa unang bahagi ng Marso. Tuloy lang din ang kanilang Voters Education Program para magabayan ang mga botante kasabay ng pakikipag-partner sa mga social media platforms. Yung pong pagdedemo po namin ng ACM, sinasamahan na po namin yan ng aming mga voter education at information modules tulad ng, yun nga po, regulasyon ng social media, pagbabawal sa maling pangangampanya, tamang pagboto at yung laban po natin dun sa vote buying at vote selling. Ipinapakita po natin dito na wala namang mamimili ng boto kung wala magbebenta ng boto. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng halos 500 na aksidente sa kalsada mula December 22 hanggang December 30 sa 8 pilot sites na kanilang binabantayan. Ayon sa DOH, mas mataas ito ng 38% kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Bilang paalala, hinikayat ng DOH ang mga motorista na huwag uminom at magmaneho, magsuot ng helmet kapag o kahit sa malapitang biyahe, manatiling alerto, sundin ang mga traffic signs at iwasang gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Bagamat posible na konektado sa Manila Trench ang mga naranasang lindol kamakailan sa Ilocos, ay wala naman itong koneksyon sa West Valley Fault ayon sa PHIVOLCS. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng 5.6 magnitude na lindol na may epicenter sa Bangi, Ilocos Norte, kung saan may naitala ding pinakamataas sa intensity 5 sa Ilocos Sur at Claveria, Cagayan. Nakapagtala din ng siyam na aftershocks na may pinakamataas na magnitude 3.9. Paliwanag pa ng PHIVOLCS, posible pa na masundan ang mga lindol pero hindi lang sa Manila Trench, kung hindi maging sa iba pang active trench ng bansa. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon habang Alert Level 1 para naman sa Bulkang Mayon at Taal Volcano. Manatiling handa at dapat may kaalaman tayo tungkol sa lindol, tsunami and volcanic hazards. Kailangan natin alamin ang mga safety protocols para sa lindol tulad ng duck, cover and hold. And kapag sa mga aktibong bulkan naman, paalala natin na huwag silang pumasok sa mga naitatalang danger zones and permanent danger zones. Patuloy po nilang subaybayan ang mga opisyal na ulat mula sa aming opisina para sa ligtas at mapayapang bagong taon. Mula naman sa Philippine News Agency, ipinapatupad na ang price freeze sa lalawigan ng biliran upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasabay na rin ito ng pagdedeklara ng state of calamity sa biliran noong December 28 dahil sa umuugang tulay na bawal ngayon daanan ng mga motorista. Sakop sa price freeze ang mga delata, gatas, kape, sabong panlaba, tinapay at asin. Bilang solusyon sa problema, inabisuhan ng Department of Public Works and Highways sa mga cargo trucks na gumamit ng barge sa pagtawid habang inaayos ang tulay. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila kung saan ilan ang bilang ng mga naputukan kasabay ng pagsalubong sa taong 2025. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Mataas na ang bilang ng mga naisugod dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center nang dahil sa paputok.
Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi kanina, kasabay ng pagsulubong sa taong 2025, sunod-sunod rin ang dating ng mga pasyenteng naputukan dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center o JRRMMC. Kabilang na sa kanila ang binatilyong si Clyde. Nakamotor lang daw siya at di niya namalayang may paputok pa ng sinindihan sa daan. Sobrang sakit po, gumigirot. Hindi ko makapaliwanag yung sakit eh. Talagang sakit eh. Kala mo manhid yung ano ko eh. Manhid talaga siya, sir ha. Yung buong binti ko, manhid. Pero aniya, hindi raw niya alam kung anong paputok ang nakabiktima sa kanya. Pero dito sa JRRMMC, maraming mga naputukan pa rin ang biktima ng iligal na paputok. Hindi talaga natin napigilan yung pagbebenta kasi meron nagbebenta at mga kababayan natin bumibili din. Sa ngayon, umabot na sa 83 ang bilang ng mga naisugo dito sa JRRMMC nang dahil sa paputok. Nakahanda naman ang pamunuan ng ospital para sa mga susugo dito dahil sa paputok. Ang pinakamarami po natin is unknown po eh. Pero ibig sabihin hindi po alam do mga natamaan po kung ano yung paputok. So pero marami pa rin po mga illegal na fireworks. Posible pang tumaas ang kasalukuyang bilang ng mga pasyenteng isinugo dito nang dahil sa paputok dahil madalas daw ay may mga nabibiktima pa ng paputok nang dahil sa pamumulot nito. Sa ngayon, wala pang isinusugo dito nang dahil sa ligaw na bala. Naomi, hanggang sa mga oras na ito, nasa 83 pa rin ang bilang ng mga naisugo dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center nang dahil sa paputok simula pa noong December 21. Mas mababa pa rin ang bilang na ito kumpara noong nakaraang taon na nagtala sila ng nasa 94. Pero nga, posible pang tumaas ang kasalukuyang bilang dahil kadalasan daw ay mas marami pang isinusugod tuwing January 1 at January 2 na kung saan marami ang naitatalang namumulot ng mga paputok. Pero karamihan sa mga naisugo dito ay natamaan sa mata, sa kamay at sa ibabang bahagi ng kanilang katawan. At ang karamihan sa mga paputok ay ang 5-star, King Kong, Whistle Bomb, Wheaties at Goodbye Philippines. At yan muna ang update mula dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Samantala, natanggap na ng ilang magsasaka sa Zamboanga del Sur ang mga titulo ng lupa, ilang mga kagamitang pangsaka at iba pang tulong na handog ng pamahalaan. Si Glenn K. Peñalosa ng PIA Zamboanga sa Balitang Pambansa. Matapos ang ilang taon at dekadang paghihintay, natanggap na ng mga magsasakang Agrarian Reform Beneficiaries o ARB ang kanilang titulo ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Malaki ang pasasalamat ng mahigit 2,000 ARBs mula sa probinsya ng Zamboanga del Sur sa natanggap na titulo ng lupa, certificates of condonation, mortgage releases at mga makinarya at kagamitan sa pagsasaka. 30 katuig na ko nagpikat o karon pa yun nakawas ang title. Dako kay kong kalipay tungod sa atong programa sa gobyerno, sa atong presidente, na amo na gyud nga yuta. Gipasalamatan ako ang programa ni President Marcos nga diyan iyang giunag gyud ang mga mag-uuma nga mga gabos. Pinangunahan mismo ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy R. Marcos ang province-wide distribution kasama ang mga kinatawan ng DAR. 52 years naghintay para sa mga titulo na limpyo pero nagawa rin. Ay, hindi solusyon ang sabi nila pero ang totoo, tayo ang solusyon. Together we will find a way. Ayon sa senador, ito na ang handog na regalo ng Administrasyong Marcos sa mga magsasaka sa Zamboanga del Sur. Ang aktibidad na ito ay isang patunay ng dedikasyon ng pamahalaan na suportahan ang mga magsasaka at paunlarin ang agrikultura sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga, Glenn K. Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.